thee to fail. Thy mercies, how tender, how firm to the end. Our Maker, Defender, Redeemer, and Friend. Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Welcome to our prayer covenant. This is our daily devotion. I am here ulit, your brother in prayer, Ronald Vincent Malbog, at patuloy na nananalangin kasama ninyo sa ating patuloy na pagkilos sa mundong ito. And po, before we start, I invite you to pause, breathe, and reflect with me in this very short devotion. And today we're going to look at a powerful hope-filled vision from the book of Revelation. This is a vision not of destruction, but of renewal. Yan po. At patuloy nating ilapit ang ating mga puso't isipan as we read and hear the Word of God. This is Revelation chapter 21 verse 10 and chapter 22 to verse 5. From the NRSV version, "And in the Spirit he carried me away to a great high mountain and showed me the holy city of Jerusalem, coming down out of heaven from God. I saw no temple in the city, for its temple is the Lord God, the Almighty, and the Lamb. And the city has no need of sun or moon to shine on it, for the glory of God is its light, and its lamp is the Lamb. Then the angel showed me the river of the water of life, bright as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb. On either side of the river is the tree of life, with its 12 kinds of fruit, and the leaves of the tree are for the healing of the nations. Nothing accursed will be found there anymore, but the throne of God and of the Lamb will be in it, and his servants will worship him. They will see his face, and his name will be on their foreheads. And there will be no more night. They need no light of lamp or sun, for the Lord God will be their light, and they will reign forever and ever." May the Lord God add God's blessing upon the reading of God's holy word. This book of Revelation was written by John, as we all know it, during the time of exile in Patmos, a time of great persecution and uncertainty for early Christians. Christians were being silenced, scattered, and even killed under the power of the Roman Empire. But instead of giving up, John receives a vision, a revelation, not of the empire's dominance, but of God's ultimate victory. This revelation passage is not merely about the end of the world, but it is about God making all things new. This vision of the New Jerusalem is a promise that God's story doesn't end in despair, but in restoration, healing, and everlasting light. Mga kapatid, siguro po as we think of Revelation and as we think of continuous struggle in the Philippines, lalo po ngayon sa ating pagkakataon o buhay sa ating bansa, in many ways, we Filipinos live in the tension between resilience and weariness. We've been called matatag, natawag din tayong mga masayahin, at natawag din tayong mga may pananampalataya. I believe all of those are true. But beneath the surface, many of us are tired. Pagod na sa paulit-ulit na hirap ng buhay. We struggle with crisis of high prices, low wages, mababang pasahod, corrupt systems, and promises that are never fulfilled. We've lost trust in many of our leaders. We feel the pressure of surviving and not thriving. And for those working abroad or in call centers, the pain, the ache of distance and disconnection is real. We long for what we pray of healing. We long for healing. We long for a city, a community, a country where there is dignity, peace, and joy. Not just for a few, hindi lamang sa ating mga pamilya,
Hindi lang nating hinahangad ang kapayapaan, hustisya, kasiyahan sa ating simbahan. We long for it. We pray for it upang ito ay maranasan at makamtan ng lahat. That's why this vision of Revelation is so powerful for us today. Pinapakita po dito, and we are talking about a river flowing from the throne of God. It is crystal clear as the passage illustrated. It speaks of trees that bear fruit every month. At pinapakita po doon sa teksto na yon, it is a sign of abundance that does not run out. And it says something deeply comforting. The leaves of the tree are for the healing of the nations. Mga kapatid, hindi lang pisikal na kagalingan ang tinutukoy dito. Ito ay kagalingan ng buong bayan, ng buong sambayanan. Kagalingan mula sa trauma, kagalingan mula sa kahirapan, kagalingan mula sa kasinungalingan, at kagalingan mula sa kasalanan. When we think about the Philippines today, this healing feels urgent, and yet we often ask, Panginoon, kailan pa? We always ask and pray to God, kailan mo sasagutin, Panginoon, ang mga panalangin naming ito? Panalangin naman po namin ay hindi naman po para sa amin, kundi ito ay para sa ikabubuti ng nakararami. But the truth is, this God's vision is not passive. This God's vision is active. It is not about waiting for heaven to come. It is about recognizing that heaven is already breaking in. This heaven that we're talking about, my friends, is the very act of justice at lahat ng ating pagkilos. Every act of compassion, every act of standing for the truth. Ito na po yung heaven na pinapanalangin natin. And each time we comfort the grieving, each time we challenge corruption, each time we forgive, each time we say, hindi pa tapos ang Diyos sa atin, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo, we become part of this unfolding of this vision. And here's the deeper truth. God is not waiting for the world to be perfect before God moves. We might think na dapat maayos muna natin itong mundong to, and we think dapat maging maayos lahat ng kapaligiran natin before we see God. But the truth is, God is moving because the world is broken. So when we look around and see despair, we remember, there will be no more night. Hindi habang panahon ay gabi. Hindi habang panahon ay madilim. Darating din ang umaga. At makikita at mararamdaman natin ng liwanag. Just as the early Christians in John's time needed to hear that Rome would not have the final word. Nung narinig ng mga early Christians that Rome is not the end, or hindi ang Roma ang mas mataas sa lahat ng kanilang nakikita sa mundong ito, kailangan din nating marinig ang mga salitang ito. Walang imperyo, walang sistema, walang kasamaan ang hihigit pa sa kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay liwanag, buhay, at kagalingan. Here's the good news, my friends. This holy city, this new world is not just in a distant future. It is living hope. It is already breaking through the cracks of our wounded world whenever we choose to love, to serve, forgive, understand, and fight for justice, and especially as we extend grace. God's light is already shining. It is through us. Sa pamamagitan natin, mga kapatid. Kaya mga kapatid, tayo ay maging liwanag. Tayo ay maging puno na nagbibigay buhay sa iba. Tayo ay maging bahagi ng kagalingang ipinangako ng Diyos. We might be in the middle of a painful relationship. We might be in the middle of a painful financial struggle.
We might be in the middle of uncertainties, my friends. But this one thing that God reminded us today, pinaalala sa atin ngayon ng Diyos, na sa lahat ng ating pagkukulang, sa lahat ng sakit na ating nararamdaman, sa mga bagay na hindi man natin naiintindihan, including ourselves, God is with us. And God's light is shining through and for us. Mga kapatid, ginagamit tayong instrumento ng Diyos at sa mga bagay na nakapalibot sa atin ng ating simbahan, ang ating pamilya, ang ating pamilya sa simbahan, ang ating mga pinagdaraanan. Lahat po ng ito, mga Panginoon, ay ginagamit para malaman natin na ang Diyos ay pagmamahal at ang Diyos ay puno ng pag-asa. Kaya mga kapatid, as we end this devotion with a word of prayer, gamitin po natin ang ating mga chat box, or if you want to message the ministerial team, if you want your prayers, if you want your specific prayers to be prayed for, gamitin po natin ang mga channels na ito, no? You can use your comment section, text your pastors. I believe the numbers are there. You email us, your prayer covenant team. Kami po ay sasama sa panalangin. We may offer private prayer, we may offer a corporate prayer, we may add you to whatever ministry so that ang mga pinagdaraanan po natin ay patuloy niyong makita na hindi kayo nag-iisa. And continuously, no, on our personal time po sana, let us ask ourselves, kamusta ang ating mga puso? Kamusta ang ating mga isipan? How is your faith holding up in these challenging times? Nawa po sa mga katanungan na iyon, ilapit nyo po sa oras na ito sa ating panalangin ang makakasagutan na iyon. Let us all pray. God of light and God of life, you, our God, is love itself. We thank you for your unbounding love. We thank you for the unending hope na ipinakita mo sa amin. Panginoon, maraming salamat sa mga biyayang natanggap namin at patuloy mo kaming bigyan ng aming mga kakainin sa araw-araw. Nawa patuloy, Panginoon, mong protektahan ang mga bawat isa sa amin sa aming mga pinagdaraanan. Maari, Panginoon, ang aming mga professionals for today will face a new challenge, or perhaps maaring magpahinga sila for today, and those rest will not be for nothing. Pinapakita mo sa amin, Panginoon, na kami ay pwedeng mamahinga upang kami pa ay magamit mo. We are resting to be able to move further. And Lord, as we continuously strive for today, we pray for our nation, the Philippines, all of its workers, lahat ng mga mamamayang Pilipino na patuloy na naghihirap, hinaharap ang mga hamon sa buhay. Maari, Panginoon, ang bawat isa ay namumuhay lamang ng sapat. Kami, Panginoon, ay nananalangin sa iyo upang bigay mo sa amin kung ano ang mga kagustuhan namin na makakabuti sa amin. Patawarin mo kami, Panginoon, kung may mga pagkakataon na sa aming limitasyon bilang mga tao, nakakalimutan namin na may mga kasama kami. Nakakalimutan namin na meron kaming Diyos na pwede namin kapitan. Nawapatuloy mong pakita sa amin, Panginoon, na may isang pamilyang Kristiyano na tututok at magmamahal sa bawat isa. Panginoon, we pray for those who are struggling with pain physically, emotionally, psychologically. Nawa, Panginoon, hawakan mo sila. Hawakan mo ang bawat isa sa amin. Pagalingin mo kami, Panginoon, upang magawa pa namin ang mga bagay na kagustuhan mo. Lord, kami lamang po ay magpapasalamat sapagkat nakikita namin ang liwanag mo. Nakikita namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na mapagmahal na hindi kami iiwan.
maaari Panginoon natatakpan ng mga paghihirap na ito ang iyong mga kagustuhan, ang iyong mga pangako. Nawa sa oras na ito, itatak mo sa aming puso't isipan na lahat ng paghihirap na ito ay malalagpasan din namin sa pamamagitan mo. Nawa sa aming simbahan, patuloy mong gamitin ito upang mahawakan pa ang mga buhay na lalapit sa loob nito. At nawa gamitin mo rin kami na mga mananampalataya mo na lumabas sa mundo upang ipalaganap na ikaw ang Diyos namin. Salamat Panginoon sapagkat narinig namin ang salita mo sa araw na ito at kami ay nananalangin sa oras na ito. Maraming salamat sa opportunity na ikaw ay pasalamatan namin. Ito lamang po Panginoon ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.